liham sa bilangguan ni Apostol Pablo. Kasi po itong mga Colossus na ito, isa po si Pablo na sumulat dito sa sulat na ito. So si Pablo po ang sumulat. Si Pablo ay isang relihiyosong zealot. So ang ibig po sabihin ng zealot, isa siyang masipag. Ayan, masipag kumbaga sa mga Kristiyano, masipag maghayo, masipag mag-share ng Word of God. Ganito po ang katauhan at ang papel ni Pablo. Kaya ganun po siya relihiyoso sa ating Panginoong Diyos. So bago niya nakilala si Kristo, ay isa siyang lingkod ng Diyos. Isa siyang lingkod ng Diyos. So pagkatapos na makilala si Kristo sa lahat ng kanyang mga karanasan, natutunan niya na ang pamumuhay nagpapasalamat na inilalagay ang mga bagay sa pananaw. Ang pagrereklamo, inggit at patuloy na pakikipagkompetensya sa iyong kapatid ay nagdudulot ng pagkagambala, upan, pagkabalisa at wala sa mga bagay na iyon ang nagbubunga ng kapayapaan. Kanya rito sa ating verse na ito po yung pinamagatan kong let the peace of God rule in our heart. So sabi niya rito sa English chapter 3 verse 15, let the peace of our Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. So nais po muna natin na ipanalangin itong verse na ito upang bigyan tayo ng karunungan at kaalaman, katalinuhan ng ating Panginoon. So Lord God, maraming salamat sa verse na ito na nais mong ipahayag sa oras na ito, Lord God. Gabayan mo lamang po ako, Ama, sa pagpapahayag dahil wala po akong alam sa iyong sa pagpapahayag na ito, Lord God. Ngunit kayo po ang maghahayag ng salita mo, Panginoon. Bigyan mo lamang po ako, Panginoon, ng katalinuhan, karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, Ama. Ikayo po ang magtuturo sa oras na ito. Gawin mo lamang po akong instrumento sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Kayo po manguna sa pagsasalita ko, O Lord God, at nawa ang makarinig nito ay kapupulutan ng aral po sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Itago na lamang po ako, Ama, sa iyong likuran upang may hayag ito ng maayos at maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo po namin lahat binabalik, itinataas ng papurit. Pasalamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi niya po rito sa Tagalog ng Colossus chapter 3 verse 15 na magatangkong the peace of God rule in our hearts. So sabi niya rito, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyon ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat lagi. O natin na magpasalamat lagi. So paano po ba hahayaan ang kapayapaan ng Diyos na maghari sa ating puso at sa ating buhay? So meron po tayong tatlong kaparaanan kung paano. Una, tanggapin natin at ipamuhay. So kaya nga sabi niya rito, balikan po natin ang ating verse 15. Sabi niya rito sa Colossus chapter 3 verse 15, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ng kaloob ni Kristo sapagkat iyon ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat lagi. So hindi maghahari ang ating kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso kung hindi natin isasabuhay ito. So paano nga ba? Paano maghahari sa buhay natin kung ang ating puso ay sarado? Sarado saan? Sarado sa mga bagay na nakakabagabag sa ating puso. Sarado sa mga problema na lagi iniisip natin na paano natin solusyonan ito. Sarado sa mga bagay na nakakagulumihanan sa ating isip, sa ating puso. So nais ng Diyos na huwag natin isarado ang ating mga puso sa kapayapaan ng Diyos. Dahil kung tayo po ay mayroong kapayapaan sa ating mga puso, malayang-malaya na makakilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Halimbawa, ang Lord ay may magandang plano sa ating buhay. Paano niya makakakilos sa ating buhay at paano natin makakamit ang magandang buhay kung hindi natin ito ipinapasa Diyos, kung hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan na nagmumula sa taas. So nais lamang ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kanyang kapayapaan.
kapayapaan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isip. So, kung hahayaan natin ay tayo mangarap po tayo sa ating buhay, meron po tayong pangarap, kung meron po tayong hinahangad sa buhay. So, paano po natin ito makakamit kung hindi po natin ilalahad sa Diyos, ipagkakatiwala sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ang siyang may gawa sa atin, siya rin ang tutugon sa ating mga pangangailangan. So, kailangan po natin itaas ito upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating puso, kasi hindi natin magagawa sa ating mga sarili kung hindi natin hahayaan ang Panginoon magkikilos nito. So, kaya kung magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay, magiging masaya ang ating buhay. Malayo tayo sa stress, malayo tayo sa sakit ng ulo, malayo tayo sa sama ng loob, sa kakabagabag ng ating puso, ng ating isip, malayo tayo sapagkat itinataas natin ito at ipinagkakatiwala natin ito sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rito sa Bible na verse nito na let the peace of God rule in our hearts. So hayaan natin na ang Panginoon ang magbigay ng kapayapaan sa ating puso. So kung ang kapayapaan ng puso natin ang maghari sa ating buhay, magiging maganda ang resulta nito. So, paano po ba natin makakamit ang kapayapaan na ito? So, meron tayong tatlong example po dito na kung paano natin makamit ang ating kapayapaan. Iwasan po natin na manlamang sa kapwa. Kasi pag nanglamang ka sa kapwa, meron po ba kayong kapayapaan doon? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi nanlamang ka sa kapwa, makukonsensya ka, di ba? Kung may konsensya ka, hindi ka magiging masaya sapagkat lagi mong naaalala yung panloloko or panlalamang mo sa kapwa. So, nais ng Panginoon na maging mamuhay ka ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Yung wala kang hinahapakan, wala kang niloloko, wala kang nilalamangan. Sapagkat ang nais ng Diyos ay magiging mabuti ang kanyang mga anak. Dahil isang anak-anak ng Diyos eh. So, hindi mo kailangan na manloko at hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung ikaw ay gumagawa ng kalokohan sa iyong kapwa. So, pangalawa, huwag manira. So, kung tayo po ay isang tunay na Kristiyano na, kung tayo po ay isang anak na ng Diyos, wala na sa buhay natin ang manira sa ating kapwa. Lalong-lalo isang Kristiyano na sa pananambahan ng church, ayaw ng Lord na tayo ay naninira sa ating kapwa mananampalataya, lalo na sa kapwa mananampalataya. Ayaw ni Lord na tayo ay naninira sa kapwa or maging sa church, kasi pananambahan ng Lord yan. So hindi mo kailangan sirain kung ano man yung naririnig mo sa kapwa mo, kung ano man naririnig mo dun sa pananambahan na yun, protektahan mo ang pananambahan ng Lord sapagkat yan ay banal, diba? Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pinag-aaralan po natin ang kabutihan ng Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos na siyang nais na pinapamuhay sa atin na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Kaya wag po nating hayaan na may manira sa kapwa natin or may marinig man tayo sa ating church. Panalangin po natin yung tao na yun na naninira na naway magbago siya dun sa pag-uugali na yun or pagsabihan mo siya. Pero bago mo siya pagsabihan, ipag-pray mo muna nang sa gayon ang kapayapaan ng Diyos ang siyang manguna sa bawat isa. Hindi po kayo mapapalayo sa bawat isa. So, mahalin po natin ang kapwa natin at ipagtanggol ang ating kapatiran sa pananampalataya. Kasi ang nais ng Diyos ay ang magmahalan, magtulungan, at magrespetuhan sa bawat isa. Makikita natin yan dito sa dulo. Kaya dapat po na ipagtanggol mo ang iyong kapwa mananampalataya at ang church na iyong sinasamba. Dahil si Lord lang sinasamba natin, hindi ang pastor, hindi ang mga kapatiran, hindi ang salita ng Lord ang siyang pinag-aaralan natin sa bawat tayo ay sumasamba sa santuaryo. So yun, at ang pangatlo po, huwag gumawa ng gulo.
So kung tayo po ay nangunguna sa gulo, sino pong maniniwala sa atin sa pagpapahayag ng salita ng Lord, di ba? Kaya wag iwasan po natin na gumawa ng gulo. Kasi merong po yan, may kasalanan kay Lord yan, yung gumagawa ka ng gulo. Bagkus kung may kapatiran man or may ibang tao man na or yung mga kasamahan mo na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, na hindi pagkakaintindihan, panalangin mo sila. Ikayo po ang maging peacemaker. Maging peacemaker po tayo. Huwag po tayong manguna dun sa gulo. So, kailangan po natin maging peacemaker sa bawat panig. Kung ano po yung panig ng bawat isa, pakinggan mo yung panig ng isa at pakinggan mo rin yung panig ng isa at saka mo ipaliwanag at pagkaayusin mo sila, sapagkat ang pananambahan ng Diyos hindi dapat na gumagawa ng gulo, kundi ang bitbit po natin ay ang pag-ibig ng Diyos at ang respeto at pagmamahal sa bawat isa. So kung meron mga konting kaguluhan na nangyayari, ikaw dapat ang maging peacemaker. At ikaw ang inatasan ng Lord na maging peacemaker ka. So, hindi mo kailangan gatungan or sulsulan. Huwag iwasan po natin na maging marisol. Iwasan po natin na maging marites kasi ayaw ni Lord na ganon. So, bagkos maging peacemaker po tayo at magbigay po tayo ng magandang advice sa bawat isa. At pagkatapos nun, ipanalangin sila nang sa ganon magkasundo sila at magmahalan. So, yun at iwasan na yan, katulad nito na iwasan natin ang gulo at ang kapayapaan ng Diyos, sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghuhupa sa ating mga puso. Siya ang dapat na manahan sa ating puso. Kung may di pagkakaunaw bawat panig, huwag gatungan, kasi pag ginutungan po yung gulo, parang apoy din yan na pag ginatungan lalaglag na, at pag lumablag wala na, hindi mo na mahabol, hindi mo na maayos, may hirapan. So bago lumaki yung mga gulo na yon, habang maliit pa lang, kailangan ayusin at kailangan maging peacemaker ka. So para maging maganda po ang magiging resulta. At dito na po tayo sa pangalawa. So bago tayo dumako sa pangalawa, sabi niya dito sa verse na sabi na Mateo 5:9, sabi niya rito, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. O di ba napakaganda ng sinabi ng verse ng Mateo 5:9, ang sabi niya rito, mapalad ang gumagawa ng kaparaanan para sa kapayapaan. At kung ikaw ay marunong gumawa ng kaparaanan upang maging maayos ang bawat panig ng isa, ang bawat panig na merong kaguluhan na nangyayari or meron silang hindi pagkakaintindihan, ikaw ay tuturing na isang anak ng Diyos. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya dapat po natin tanggapin at isapamuhay ang kapayapaan sa ating buhay at sa ating isip. So pangalawa na po tayo, ilagay sa puso at isip ang pagkakaisa. So kailangan daw ilagay natin ang ating pagkakaisa sa puso at maging sa isip. Put unity in mind and in heart. Sabi niya rito balik po tayo sa ating verse. Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 15, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagkat yun ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. So dahil tayo ay tinawag na ng Lord sa pananambahan natin. Kasi ang tinutukoy po dito ay ang church, ang pananambahan natin. So dahil isa na tayo mga anak ng Diyos, dahil isa tayo na nagsisimba at naglilingkod sa tahanan ng Panginoon, dahil tinawag na niya tayo, lahat ng mga anak niya mananampalataya ay dapat na magkaisa. Dapat daw po magkaisa, magtulungan, magmahalan, magdamayan, dahil dito tinawag ang bawat isa ng Panginoong Diyos. So dahil sa tinawag tayo ng Panginoon Diyos, tinitignan tayo ng mga tao sa kapaligiran natin. Kumbaga tayo ang ginagawang modelo ng ating Panginoon na dapat tayong mamuhay na may kapayapaan sa ating puso. So dahil mga anak ng Diyos na tinawag niya sa church ng pagkakaisa,
Kaya sikapin natin na tayo ay mayroong kapayapaan sa ating puso. Dahil pagkakaisa ay nakaka-impluwensya sa community. At pag nakita ng mga tao na tayo nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan, nakikita nila na isa tayong tunay na alagad ng Diyos. Na alagad ng Diyos. And unity influence congregation. At kung nakita ng kongregasyon na ang mga anak niya, ang mga anak naman na nampalataya, nagtutulungan, nagmamahalan, nagkakaisa, merong respeto sa bawat isa, natutuwa ang kongregasyon. So dahil nakikita niya mga anak niya ay nagmamahalan at nagkakaisa. Kaya dapat nating ilagay sa ating puso, sa ating isip ang pagkakaisa. So dito na po tayo kaya nga sabi niya rin, Efeso chapter 4 verse 3 to 5, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng pagkapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang Espiritu, kung papaano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. So dahil tayo po ay pinagkaisa na ng Lord sa isang Espiritu. Pinagkaisa na tayo, kaya dapat tayo ay nagbubuklod sa kapayapaan. Na dito sinasabi niya rito sa Efeso chapter 4 verse 3 to 5 na dahil tayo pinagkaisa na ni Lord ng kanyang Espiritu, at dapat tayo na magbubuklod na ng kapayapaan. At dahil sa isang katawan na ng Espiritu ang namumuhay sa ating mga puso at sa ating buhay, dapat makikita sa ating buhay yun. Sapagkat ang Lord lang ang siyang pag-asa natin sa buhay at wala nang iba. Siya lamang ang pag-asa natin. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Lord. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya dahil ang iisa lang ang pananampalataya natin, ang Lord lang. So ang nais ng Lord na tayo ay magkaisa dahil ang pag-asa natin ay si Lord lang. Siya lamang, wala na iba. Kaya nga sikapin po natin na sa ating puso at sa ating isip ay meron tayong pagkakaisa. So number 3 na po tayo, maging mapagpasalamat. So matuto po tayo na lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Iwasan po natin ang mapagmalaki. Ayaw ni Lord yung nagmamalaki. Ayaw ni Lord yung nagyayabang tayo. Kung ano man ang meron tayo sa ating buhay, kailangan natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Dahil kung hindi dahil sa Lord, wala tayo sa kung ano mang meron tayo. Kung ano man ang narating natin sa buhay, kailangan natin magpasalamat dahil kay Lord. Sa Kanya ang lahat, maging magandang buhay natin. Yun lang, humihinga tayo sa loob ng araw-araw. Malaking pasasalamat na ito sa ating Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo sa araw-araw ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong hininga. So, kailangan natin na magpasalamat lagi sa Lord. So, kung naman ang magandang buhay na narating mo, pagpasalamat mo kay Lord. At hindi lamang po tayo manatili or makontento doon sa pagsambit ng pasasalamat kay Lord, kundi ipaglingkod natin ang ating mga buhay sa Panginoon habang tayo ay may hininga, habang tayo ay malakas, habang tayo ay buhay pa, at habang tayo ay lakas pa. Ipaglingkod natin ito sa Panginoon sapagkat ang nais ng Panginoon Diyos sa atin ay maglingkod sa Kanya. Maglingkod habang tayo ay mahininga sapagkat nalalapit na ang end times. So, baba natin na dumating yung end times na yun bago tayo maglingkod kay Lord. Huli na ang lahat. So, habang may panahon pa, ipaglingkod na natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang sabi niya rito na hindi sa pagsambit lang ng thank you Lord na ipakita mo, kundi iparamdam natin sa Panginoon at ipaglingkod natin ang ating buhay sa ating Diyos na karapat-dapat tayo sa Panginoon. Karapat-dapat tayo. Ialin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod kay Lord. So, sa Kanya na maging mapagpasalamat tayo na yun ang pinaka-the best na pagpapasalamat natin sa ating Panginoon sa biyaya na natatanggap natin
sa anumang blessing na kung meron man tayo, hindi lamang tayo sa blessing nagpapasalamat, kundi sa mga nararanasan natin sa buhay. Ano man yung nararanasan natin, ipagpasalamat natin isa sa Diyos. Nagka-problema man tayo, kulang man tayo sa financial, kung may nararamdaman man tayo, itaas natin dito sa Panginoon. Problema man tayo na nararanasan, masalamat ka kay Lord sapagkat sa problema na yon na tinuturuan ka ng Panginoon na maging matatag, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging malakas, tinuturuan tayo ng Panginoon na lalong lumapit sa Kanya, at tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi tayo manghina, hindi tayo dapat magpatalo sa mga nararanasan natin na pagsubok, kundi nais ng Lord na tayo ay lalo lumapit sa Kanya, dahil ang gusto ng Panginoon ay lagi tayong manampalataya sa Kanya, lagi tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat ang Lord lang ang siyang tanging nating pag-asa sa buhay. Kaya ang nais ng Lord na kung ano man yung sitwasyon na nararanasan natin, blessing man ito o problema natin ito, ipagpasalamat natin ito sapagkat may magandang plano ang Panginoon Diyos kung bakit nangyayari ang mga ganang bagay. So, nandito na po tayo, sabi nga niya sa supporting verse, sabi niya rito sa 1 Thessalonians 5:18, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, dapat tayo lagi na magpasalamat. So, sa conclusion na po tayo, bilang mga anak ng Diyos, mahalaga po ang magpasalamat, maghari sa ating puso po, ang maghari sa ating puso ang kapayapaan, dahil isa ito sa pwedeng maging batayan sa pagiging isang tunay na katangian ng Kristiyano, na tayo ay gumagawa ng pagbibigay, payo at pagkakasundo sa mga nating kapatiran or pagkakaisa sa Espiritu. Kailangan lagi tayong magkaisa sa Espiritu dahil isa tayong mga anak ng Diyos, at dito nakikita ng Panginoon, at dito nakikita sa bilang isang katangian na isa tayong tunay na mga anak ng Diyos, isa tayong tunay na Kristiyano. So yan lamang po ang ating verse na ito ngayon sa Colossus chapter 3 verse 15. Nawa ay kinapulutan po ng aral ito. Sa buhay po ito sa araw-araw ng ating pamumuhay. Yan lamang ang nais na ipagpapakatid sa atin ng Panginoon, na dapat tayo mamuhay sa kapayapaan sa ating puso at isip. Kasi iwaksi po natin ang anumang problema, kundi lagi natin ipanalangin kay Lord kung anumang sitwasyon na meron tayo ngayon. Itaas natin ito kay Lord na, Lord, tulungan mo ako sa mga ganitong bagay at bigyan mo ako ng kapayapaan, upang sa ganon ang aking puso at ang aking isip ay magkaroon ng kapayapaan, nang hindi ako na hihina, sapagkat kung ang problema natin ay siyang pinamumuhay natin sa ating buhay, sigurado manghihina po tayo. Pero kung ang kapayapaan ng Diyos ang siyang ipinapamuhay natin, hindi lamang sa ating puso at maging sa ating isip, magkakaroon po tayo tiyak ng kapayapaan sa ating Panginoon. Yun lamang po, maraming salamat. God bless everyone, at stay blessed po. Bye bye.